Brigada Balita. Mga kabrigada, humingi po ng paumanhin si Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa anumang hindi pagkakaunawaan matapos niyang sabihin na nakabakasyon na ang mga tao sa loob ng isang taon dahil po sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Roque, ang konteksto ng kanyang sinabi ay hindi makapagtrabaho ang mga tao dahil sa pandemya. Ipinunto po ng kalihim na hindi naman talaga ito isang bakasyon kung hindi isang kabiguan na makapaghanap buhay. Iginit pa ni Roque na unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya at pwede na pong muling makahanap ng pagkakakitaan ang mga Pilipino. Mababatid na may kinalaman ang kontrobersyal na pahayag ni Roque sa deklarasyon na gawing special holidays ang All Souls Day, araw ng Pasko at Bagong Taon na kalaunan ay binawi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ang pagtugon sa mga insulto ng Pangulo, aksaya lamang sa panahon ayon kay Vice President Leni Robredo. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Live Report. Ipinagkibit balikat lamang ni Vice President Leni Robredo ang mga pang-iinsulto sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Robredo na ayaw niyang sumali sa mababang level ng diskusyon. Iginiit ng Vice Presidente na karapatan pa rin ang punong ehekutibo na sabihin ang lahat ng mga nasa isip nito. Pero naniniwala si Robredo na unbecoming ang mga nabanggit ng Pangulo laban sa kanya. Binigyan diin ni Robredo na imbes na galit, nakakaramdam siya ng lungkot dahil naibaba na sa level ng bastusan ang mga matataas na diskusyon na may kinalaman sa mga polisiya ng bansa. Inihayag rin ni Robredo na wala siyang oras na patulan ang mga pangiinsulto sa kanya ngayong nahaharap ang bansa sa pandemya. Matatandaan na nagalit ang Pangulo kay Robredo dahil sa suhestyon nito na dapat mai-endorso muna ng Health Technology Assessment Council o HTAC ang Sinovac vaccine bago ito ipagamit sa mga health workers. Kung maaalala, sinabi ng Pangulo na sinusubukan lamang ni Robredo na maging relevant gamit ang usapin sa bakuna at kahit mamatay ang Vice Presidente ay hindi niya iiwanan ang mga frontliners. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, na bakunahan na kontra COVID-19 ang Presidente at CEO ng St. Luke's Medical Center gamit ang Sinovac vaccine na galing sa China. Sinabi ni Dr. Art de la Peña na isang COVID-19 survivor na susunggaban niya ang kahit na anong oportunidad na magbibigay sa mga frontliners ng proteksyon mula sa sakit. Iginit ni de la Peña na alam niyang pakiramdam ng magkaroon ng COVID-19. Kaugnay nito ay sinabi ni de la Peña na nagpadala na siya ng mensahe kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez para makakuha ang kanilang ospital ng karagdagang doses para sa libo-libo pa nitong empleyado. Ayon pa kay de la Peña, nasa 10,000 ang bilang ng kanilang mga empleyado at sinabi sa kanya ni Galvez na mabibigyan sila ng karagdagang 5,000 bakuna. Matatandaan na nabanggit ni Galvez kay Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa nasabing request na winelcome naman ito sa gitna ng mga pangamba ng mga tao na magpabakuna gamit ang Chinese manufactured na COVID-19 vaccine. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, nagpabakuna na rin ang ilang doktor ng Cardinal Santos Medical Center na nag-admit noon sa unang 2 na local COVID-19 cases ng Pilipinas. Kabilang po sa mga nabakunahan ay ang chairman ng Department of Orthopedics na si Dr. Edgar Eufemio. Sinabi ho ni Eufemio na bilang mga doktor ay kailangan nilang kumbinsihin ang mga pasyente na magpabakuna rin kontra COVID-19. Naniniwala naman si Dr. Sergi Fernandez, ang Chief Resident ng Department of Internal Medicine, na mabibigyan siya ng bakuna ng karagdagang proteksyon. Mababatid na inaasahang magsisimula po sa Biyernes ang mass vaccination sa naturang ospital kung saan ay nakatakdang maturukan ang nasa 61% ng kanilang mga doktor. Brigada Balita Nationwide. Ang no vaccine, no work policy kinontra naman ng ilang grupo. Si Brigada Ernie Napukaw sa Balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Live
Kinontra ng ilang grupo ang plano umano ng ilang kumpanya na magpatupad ng no vaccine, no work policy. Sinabi ni Associated Labor Union Trade Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay na isang uri ng diskriminasyon ang nasabing pulisiya at pasok ito sa anti-discrimination law. Noong nakarang taon ay merong ilang mga empleyado ang lumapit sa ALU-TUCP para ihayag ang kanilang pagkabahala sa naging babala umano ng kanilang employers na ipatutupad ang nasabing pulisiya sa kumpanya nila. Karamihan ng mga nagrereklamo ay galing sa mga business processing outsourcing, mga hotels at restaurants. Samantala, tiniyak naman ni Senadora Francis Tolentino sa mga labor groups na magiging illegal ang implementasyon ng no vaccine, no work policy. Bago kasi naipasa ang Republic Act No. 115251 o ang COVID-19 vaccination program ay naisama ang isang amendment kung saan ay sinabi na hindi mandatory ang vaccination at hindi ito pwede maging requirement sa pag-aaral, employment o iba pang government transactions. Yan ang report atid ng Yummy Vet, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, nagpakita ang bakuna ng Bharat Biotech ng 81% efficacy sa pagpigil ng symptomatic COVID-19 sa isinagawang interim analysis sa late-stage trial nito sa India. Ayon sa Hyderabad-based firm, nasa mahigit 40 bansa na ang nagpapakita ng interes sa kauna-unahang COVID-19 vaccine na nagawa ng India. Sinabi ng Bharat Biotech na ang bakuna nito na tinawag bilang Covaxin ay nagpapakita ng mataas na clinical efficacy trend laban sa COVID-19 at meron itong mataas na immunogenicity laban sa mga umuusbong na variants ng virus. Ipinunto ng kumpanya na nakabase ang analysis nito sa 43 kaso ng COVID-19 patients na nagpakita ng simptomas mula sa mild hanggang sa moderate at severe. Sa mga nasabing kaso, 36 ang mula sa placebo group habang 7 naman sa mga kaso ng mga mula sa tumanggap ng bakuna. Mababatid na isinapubliko ng Bharat ang resulta ng ginawa nitong trials sa gitna ng pagdududa ng healthcare workers sa India na maturukan ng Covaxin na naaprubahan noong January na walang late-stage efficacy data. Base sa ulat ng Reuters, ay nasa 11% lamang ng mahigit sa 10 milyong Indians ang nagpabakuna gamit ang naturang bakuna. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada, ang Senado tiniyak namang itutuloy ang kanilang inquiry sa PNP-PIDEA misencounter. Si Brigada Lay Baguio sa balita. Brigada Lay, ibrigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak ni Senate Committee Chairman on Public Order and Dangerous Drugs, Senador Ronald Bato de la Rosa, na itutuloy pa rin ng Senado ang investigasyon sa nangyaring misencounter sa pagitan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency noong nakaraang linggo. Paglilinaw ni de la Rosa, pansamantala munang ipinagpaliban ang naturang pagdinig matapos hilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan daan muna ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa madugong insidente. Subalit hindi umano ibig sabihin ay hindi na sila magsasagawa ng Senate inquiry na unang itinakda sana noong Marso 2, araw ng Martes. Sinabi ng senador na nais ng palasyo na makapag-focus muna ang mga resource person at mga sinasangkot na ahensya sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Ginit ng dating PNP chief na layo ng kanilang investigasyon na malaman ang totoo at kung kinakailangang amyendahan ang mga umiiral na batas upang hindi na muling maulit ang madugong pangyayari. Magugunitang 5 ang patay habang 3 pa ang sugatan matapos magkapalitan ng putok ang QCPD at mga PIDEA agents sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Pebrero 24. Yan ang report katuwang ang NutriCleanse Herbal Capsule, Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Baguio ng Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ilang senador kinwestiyon naman ang designation ni General Parlade bilang NTF-ELCAC spokesperson. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Question ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang designation ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. bilang spokesperson ng
Anti-Communist Task Force ng gobyerno dahil sa posibleng paglabag sa konstitusyon. Sa Senate plenary session ay na-interpellate ni Drilon sa Senator Panfilo Lacson kaugnay sa ulat ng Senate Committee on National Defense and Security at ang inquiry nito kaugnay sa mga insidente ng red tagging. Kinumpirma ni Lacson na si Parlade ay sabay na nagsilbi bilang commander ng Southern Luzon Command sa Armed Forces of the Philippines at spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LCAC. Nababahala si Drilon sa designation ni Parlade sa NTF-LCAC dahil sa ilalim ng 1987 Constitution ay bawal maitalaga sa anumang civilian position ng gobyerno ang isang miyembro ng sandatahang lakas na nasa aktibong serbisyo. Sumang-ayon naman si Lacson sa naging obserbasyon ni Drilon at sinabi na ang designation ni Parlade sa NTF-LCAC ay pwedeng makwestiyon sa Korte Suprema. Ipinunto ni Lacson na meron rin dating mga miyembro ng militar ang naitalaga sa civilian position sa nakalipas at kailangan lamang ay makwestiyon ito sa Korte Suprema kung malinaw sa konstitusyon ang kanilang mga paglabag. Samantala, hiniling naman ni Drilon kay Lacson na malagay sa committee report ang kanilang napag-usapan tungkol sa designation ni Parlade. Iyan ang report. Hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Mayot, ang Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, naitala na po ng Johns Hopkins University ang mahigit 115 milyon na bilang po ng COVID-19 cases sa buong mundo. Makikita rin po sa datos ng universidad ang nasa mahigit 2.5 milyon na death toll sa buong mundo, habang nasa mahigit 65 milyon naman ang recoveries. Pinakaapektadong bansa pa rin ang Estados Unidos na nagtala na po ng mahigit 28.7 million cases. Sa India naman ay nairehistro na ang nasa mahigit 11.13 million infections. At naiulat naman sa bansang Brazil, mga kabrigada, na umabot na po sa mahigit 10.6 million ang mga kaso doon. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, walang namomonitor ang pag-asa na panibagong low pressure area na maaari pong makaapekto sa bansa ngayong araw. Pero ayon sa pag-asa, magiging maulan sa ibang bahagi po ng Luzon na apektado ngayon ng northeast monsoon. Sinabi ng Weather Bureau na iira lang mahina hanggang sa katamtaman na kung minsan ay malakas na buhos ng ulan sa Bicol Region. Makakaranas naman ng maihinang pag-ulan ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Ganon din ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay asahan naman ang maaliwalas na panahon na may tsansa pa rin ng pulupulong maihinang pag-ulan. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin sa nalalabing bahagi po ng bansa, ngunit may tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan dahil sa epekto ng localized thunderstorms. Samantala, mga kabrigada, sinabi po ng pag-asa na maglalaro sa 24.5 hanggang 32.2 degrees Celsius ang temperatura sa Kamaynilaan ngayong araw. Brigada Balita. Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Huwebes, sa palitan ng piso kontra US dollar 48.52, sa Canadian dollar 38.34, Singaporean dollar 36.41, Bahrain dinar 129, British pound 67.68, sa euro, mga kabrigada, 58.54, Saudi riyal 12.93, Chinese yuan 7.50, at sa Japanese yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga.
Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.